Okay, sige. So, ang topic ulit ngayon, so introduction tayo ng power electronics. So, pag sinabing power electronics, it relates power semiconductor devices, circuitry, its design and role, includes the technique of converting and processing high power electrical energy. So, kung titingnan natin yung role ng power electronics, makita natin dito sa next figure. Okay? So, yan. So, ito yung simple block diagram ng power electronics. Okay? So, ibig sabihin, meron lang tayong susuplayan ng power, okay? Which is yung load. Okay? So, yung load na yan, it can be a motor, it can be mga bulbs, solenoids, ganun, or kahit anong machine. So, kahit naman actually sa electronics, machineries, or devices, pwede rin. Kaya appliances. Okay, yun yung magsaserve as your load o yung kumakain ng power. So, syempre, meron tayong power input dyan. Yung power input natin, yun yung ipaprocess. Okay? So, technically, ang input natin is yung papasok dito sa part na to. It can be a DC or a direct current or an alternating current. Okay? Then, papasok mo na yan kasi kung gusto nating i-convert to into yung need nating type of power, okay? So, kailangan mo nang i-condition natin yung signal na yan na papasok. So, once na pumasok yan, so dadaan mo na yan sa tinatawag nating input filter, okay? So, yan. Then, gagawin na input filter kasi kung may kailangang kasi usually pag filter kasi is more on pwedeng sa frequency, okay, kung yung mababa or mataas na frequency, ganun, pwede natin i-sort out. Okay? So, siyempre sa pag-power naman, pag-usapan naman natin dyan yung kunyari, yung ano lang ba yung usable na type ng power ang gagamitin natin. Okay? So, yun yung input filter. Then, siyempre, kailangan mo na i-convert yan from a certain type of current, okay? So, yun nga, yung pwede mo na siyang i-convert from, kunyari, DC to AC or from AC to DC, or pwede ring itaas mo yung DC pa rin siya, same pa rin na DC, pero itataas mo lang yung magnitude, or pwede ring ibaba mo. Okay, yung step up or step down. So, ganun din sa AC. So, pwede mo rin pataasin or pababain yung magnitude, or pwede mo rin baguhin yung frequency. So, yun yung mga nangyayari dyan. Okay? Dito sa part na to. So, kung mapapansin natin dito, meron ditong parang magre-regulate. Okay? Kaya meron tayo dito ang tinatawag na controller. Okay? Itong controller dito, ang trabaho niya is i-control natin yung, based sa pangalan niya, so i-control natin yung pag-convert. Okay? So, kung titignan natin dito, meron ding percentage na galing siya dito sa input mismo. Okay? It's more on na parang error correction siya. Okay? Actually, ito yung way para makontrol talaga natin yung pag-convert. Okay? So, may adjustment ka, pwede mong baguhin dyan. Then, may magbabago dito sa pag-convert niya. Okay? Then, syempre, kung i-automate mo yan, may titignan lang yan na certain input. Okay? So, may reference input tayo dito. Okay? So, yung reference input, kunyari, kailangan ang pumasok lang dito is sa ganitong range.
Okay? So, utusan niya ngayon yung controller. Then, titignan niya yung input, yung reference. Then, yun lang yung gagawin niya. Okay? So, parang it's more on a controlled process. Okay? Na ang ang control is galing sa atin. Okay? Parang ganun yung sa user or dito sa input na mismo. Okay? Then, syempre, once na-convert na yan, pwede pa natin yung i-filter out yung mga unnecessary na signals or kung ano man, unnecessary voltage. Okay? Dito sa output filter. Okay? So, yun, mapipilter out natin yun. Then, yun na yung gagamitin or itatapon sa load. Okay? Yung load na gumagamit ng power natin. Okay? So, dyan na yung output. Yan. Tapos, i-consume na siya ng load. Okay? Tapos sabi ko nga, meron din certain feedback yan dito. Kasi lumalabas ito ay feedback. Feedback loop tong part na to. Okay? So, meron din kasing part dito, meron din, ano. So, ang gusto nitong gawin, itong feedback na to, okay, itong part na to, is for error correction talaga. Okay? Kasi kung hindi tayo satisfied dun sa output, syempre madidetect yun ni load. Okay? Para magrereklamo si load ngayon. O kumbaga parang ganito, kailangan ko ng 12 volts DC. Tapos yung pumapasok dito, kunyari kulang, 11 lang, kunyari 11 volts. So magrereklamo siya. Okay. So, dagdagan mo kasi kulang yung nakukuha ko. Okay. Okay yung motor yan. Ganun din. So, mas mahina ikot niya kunyari. Ang masisense niya yun. Then, ibabalik niya dito sa controller. Okay. Taasan mo ng konti yung ano kasi mahina yung power na nakukuha ko. Okay? Hindi ako makapag-perform ng maayos. Parang nga sabihin nung motor. Okay? So, babalik siya sa controller. Then, i-correct niya. Okay? Dito sa converter. So, ganun lang. So, kung titignan natin, ganun lang yung takbo nung kapag meron kang power electronic system. Okay? So, kapag nag-design na kayo sa actual, so parang ganito lang ang isipin nyo or yung pinaka-basic na block diagram niya. Okay? So, kung may question, mag-ano lang mag-tanong lang. Okay, so ano bang gagamitin nating mga devices para magawa natin yung ganong klase ng design, okay? Para properly nating maibigay sa load yung kailangan niya, okay? So, importante yun kasi syempre sa lahat ng mga processes, kapag lumabas na kayo nasa mga planta, meron syempre certain desired output yun eh. Baga. So ngayon, kayo yung gagawa ng way para ma-ensure nyo na yung requirement or yung need niya is may bigay. Okay? Yung need niyang power is may bigay nyo. Okay? Kasi pag under power yan, hindi yan mag-perform ng maayos. Okay? So kung meron kayong dinadrive na mechanism, pwedeng magloko yung timing, pwede magano yung or hindi na mismo gumana, ganun, kapag kakulang yung binabato mong power sa kanya. Okay? So ngayon, importante yon na malaman natin kung ano yung mga devices okay, na ginagamit natin para dyan sa mga ganyang klase ng system. Okay? So dito, ang ginagamit usually is itong mga tinatawag nating mga power devices, semiconductor devices, which is yung mga power diodes. Okay? So meron ba kayong subject na industrial electronics, ganon? So, kasi sure yung ano niyo eh, yung curriculum niyo. Pero may subject ba kayo na napag-usapan niyo yung thyristors class? May naalala ba kayo? Yung mga SCR, ganon, diac, triac, may mga ganon ba kayong subject?
Okay, so siguro wala. Anyway, ano ko na lang pag i-introduce ko na lang sa inyo. Yung mga sinabi ko kasi, yun yung mga kasi parang ganito kasing kwento. I-ano muna natin. Parang yung electronics na yung alam natin, yung mga normal diodes, yung mga rectifier, ganyan. Yung resistor, capacitor, inductors, yung mga yan. Okay? Then yung mga transistors, kung na-discuss na sa inyo. Usually, ang ano kasi ng solid state, okay, low power na siya, low power device. Kaso lang ang problem, basta sinabi kasing electronics, di ba, parang isipin natin yung mga low voltage. Okay? Kasi pag high voltage, sir, sa EE na yan. Okay? So, yung low voltage sa mga electronics, okay? So, kung titignan natin, yung mga low voltage niya, minsan hindi niya kayang i-drive yung mga malalaking mga high-powered devices. Kasi nakukulangan siya ng, syempre sa rating niya. Yung rated power niya, hindi ganun akma para i-drive niya yung mga malalaking o malalakas kumonsumo ng power. Okay? Ngayon, merong mga tinatawag nating PNPN devices. Okay? So, kung familiar kayo dun sa P saka N type of semiconductor, okay, yung may positive type, may negative type. Okay, so yun yung kunyari pa nag-create tayo ng diode ng PN junction o ng semiconductor diode. Kinokonekta nyo lang yung power sa yung positive type, okay, yung P-type semiconductor sa yung N-type semiconductor. So pag pinagsama mo yon, we have yung PN diode. Yung sinatawag natin semiconductor diode. Okay? So kapag nagdagdag ka pa ng isa, kunyari, yung P-type material mo, sinandwich mo siya ng N, dalawang N. So yun yung NPN. Kaya meron kayong transistor na tinatawag na bipolar junction o transistor o BJT. Okay? So NPN or PNP. Okay? Na transistors. Okay? So, i-discuss nyo ba yung ganon? Meron na ba kayong Kasi third year na kayo, dapat na ituro na sa inyo yung mga ganon. Okay? Yung mga transistors, etc. Okay? So, yung mga yan, yung BJT, yung field effect transistor, PET o JPET, ganon. Ang problem sa mga yan, yung mga normal nating transistors, low power lang talaga siya. Hindi niya kayang i-drive yung mga malalaking devices na or equipment na ginagamit sa mga planta. Okay? Ngayon, ang nakagawa noon, yung tinatawag nating four-layer semiconductor device, which is yung PNPN. Okay? Parang lumalabas yung mga PNPN na yun, o yun yung tinatawag nating thyristors. Yun yung nag-a-act as parang switch. Okay? So, yun nga lang ang kagandahan sa kanya. Kaya niya yung mga high-powered devices. Okay? So, yun yung advantage ng mga thyristors. And meron din mga transistor na di lang nag-operate yung kumbaga, kaya niya rin mag-operate sa mataas na voltage. Sorry, sa mataas na power. So, yun yung tinatawag nating power transistors. Kaya lumalabas, hindi siya yung ordinary diode, ordinary transistor. So, gagamit tayo ng tinatawag nating power diodes, power transistors, and yung mga thyristors. Yung mga power transistors, sigurado gamit na kayo niyan sa design nyo sa mga power supply. Kung nag-design na kayo kung meron ba kayong project na power supply na variable, gano'n. Kunyari, kailangan yung ilabas yung from 0 to 30 volts. Okay? So, gagamit kayo kumbaga regulated. Tapos, gagamit kayo ng power transistor sa dulo. Okay? So,
So, sana ganun. So, kung di pa, anyway, i-introduce na lang natin to. Okay, kasi sa totoo lang, ulitin ko lang, kasi itong subject natin is an elective. So, itong elective na to, technically ito na yung pinaka, kung titignan niyo yung curriculum nyo, ito na yung pinakamataas na subject na makukuha nyo. Okay? So, pag sinabing mataas, ito yung pinaka, kumbaga yung mga pinag-uusapan natin dito is advanced topics na. Okay? Kaya dapat nakuha nyo na yung mga basics, yung 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 requirement dito para maano nyo to, ma-appreciate nyo. Okay? Pero sabi ko nga, kung sakaling hindi pa yan na-discuss sa inyo or hindi pa sa inyo na-introduce, so sige, gagawa natin ng paraan para mas ma-appreciate nyo pa rin. Okay? Kasi talagang, ano na to eh, advanced topics na talaga to, yung mga pinag-usapan natin dito. Okay? So, yun. So, yung power devices na yan, semiconductor devices na yan, okay, are so important daw in modern power control. So, they are used in switching. Kasi sabi ko nga, para sila yung mga thyristor, para lang yung electronic switch. Okay? So, ibig sabihin, imbis na yung usual na kapag may i-control tayo na kailangan ng physical na galawin mo yung o i-actuate mo. So, kagaya ng mga mechanical switches. Okay, para gumana. Ito, mapapagana niyo siya using yung pagbigay ng kuryente or ng voltahe. Okay? So, ganun yung idea niya. So, ibig sabihin kahit electrical siya in nature or electronic siya in nature, kaya niyang gawin yung mechanical switching operation. Okay? So, ibig sabihin switch niya yung physically yung ano, kumbaga, kukumandan mo lang siya tapos isi-switch niya na kapag dudugtugin niya na yung kung ano yung mga terminals na kailangan niyang i-short. Okay? So, parang ganun yung idea nito. So, they are used in switching application where they complete with mechanically operated or electrically operated switches and give the following advantages. So, ito yung mga advantages ng ito yung advantages ng natin. Okay, so wait lang ha. Saglit lang. Kasi may ano lang ako saglit. Hello. Ayun. So, continue natin. So, ito yung advantages. Okay, so advantages ng power semiconductor devices. So, first is yung mas mabilis yung operation niya. Okay, so faster operation by a factor of at least 100 times. So, hindi kagaya ng mechanical switches na may delay yung pag-operate. Okay, kasi pag on and off mo. On, off, on, off. So, nagagalaw yan. Okay. So, next is wala siyang maintenance. Okay. So, hindi kagaya ng mechanical switches na kasi kung familiar kayo sa mga, kahit sa relay, di ba? Yung mga contacts niyan na kapag matagal nang ginagamit or kahit ano namang switch, kagaya ng mga rocker switch, mga electromechanical switch. Yan. Tapos, ano yan?
pagka papalo-palo, so yung mechanical part nun na nasisira rin. Okay, so ibig sabihin, pag sinabing nasisira, kasi minsan syempre kailangan ng oil, okay, ng lubricant para mas ang movement. Okay, so syempre sa katagalan yan, wala yung kumikis-kis, nasisira. Okay, so kaya kailangan mong i-maintain yung mga mechanical switches kasi kung yung contact niya is properly pa nagko-contact, tapos kung kinakalawang ba or ano pa ba, so yung mga ganun na okay, operation. Tapos pagka pa, ang tinitingnan pa natin dyan is yung kung titingnan natin itong mga devices na electronic, hindi mo na siya kailangan bantayan pa. Okay? So, mas madali yung maintenance nito. Or technically, parang maintenance free na nga eh. So, titingnan natin. Hanggang hindi yan nasisira, hindi yan nasusunog, operate pa rin yan. So, nag-ooperate pa kaya kumbaga wala kang masyadong maintenance. Okay, and do not stick, bounce, or wear. Yan, yun sabi ko nga kasi yung mga mechanical switches, ang tendency niyan is minsan nag-stack up. Okay, so nag-stick yan. Minsan nag-weld pa nga yan pag masyadong mataas yung kuryente na dumalig sa kanya. And meron din yung tinatawag na bounce kasi yung pag medyo springy siya, so parang yung tumatalbog. So pag tumalbog, okay, syempre, pag tumalbog yan, mawawalan ng connectivity yun, di ba? So, ganun. Tapos wear, syempre, wear and tear. So, habang ginagamit mo, nasisira yan. So, parang ganun yung idea. So, ito, hindi. So, kagandahan dito, walang mechanical wear. Kasi electronic nga siya. So, yun yung kagandahan sa kanya. And, isa pang disadvantages na mechanical kapag bumibitiw siya sa contact, ang tendency niya is nag-spark. Okay? So, ito, walang mga spark kasi technically electronic yung way ng pag-switch niya. So, walang spark, which is delikado rin kasi di ba ang spark, lalo na kung ino-operate mo siya sa isang location na prone na magkaroon ng explosion, gano'n. So, may mga ganun kasi or magkaroon ng sunog. So, yun, at least walang spark na makikreate. Okay? And have a very long life expectancy when used properly. Okay, so yun. Medyo longer ang lifespan niya compared sa mga mechanical switches. Kaya mas matipid siya pag kumbaga sa matagalan na operation. Okay, and since it is electronics, they are physically small. Okay, maliit lang yung ano na yun. So they are relatively cheap, mura rin. So maliban sa maliit siya at mura. Okay, then tingnan nyo dito. Okay, di ba? Kung titingnan natin, mas okay na gumamit nito, okay, compared sa mga mechanical nating devices. Okay? So, switching devices. So, yon. Kaya, yan ang, kung titingnan natin yung advantages nito, is napakaganda. Kaya, gamit na gamit yung ito sa mga industry. Okay? So, yon. So, kung titingnan natin, very promising yung advantages niya. Kasi, kumbaga, mas mura, mas maliit, mas walang spark, matagal ang buhay, mabilis ang operation, ayan, walang maintenance, diba? So, yun ang reason kung bakit gamit na gamit itong mga power semiconductor devices nito. Okay? So, ngayon, kung titignan natin yung goal of power electronic systems. Okay? So, the main goal of electronic power conversion system is to convert electrical energy from one form to another. Okay? So, yun lang naman ang pag-aaralan natin dito. So, convert natin yung
yung electrical energy ng isang form, kunyari yung DC siya or AC into another form. Pwedeng same din yung form pero mas mataas or mas mababa lang na magnitude. Okay? Or pwede ring ibahin natin yung frequency. Okay? So yun yung mga pag-usapan natin dito. So yun yung pinaka goal natin. Okay? So, gagamit lang tayo ng power semiconductor device, okay? Na merong ito mga quality, ano na to? Ang tawag dito, kalimutan ko yung word, pero parang ito yung ano niya, yung mga, kung ano yung meron siya, okay? So, yung advantages na pinakita natin kanina, so yun ang reason kung bakit highly efficient itong mga power electronic systems na to. Okay? So, it is highly efficient, which is, ano yun, okay yun para sa atin kasi at least properly or efficiently niya na i-convert, okay, yung isang klase, okay, ng form into another form. Okay? Then, sabi rin dito, high availability, high reliability, okay? Then, yung small size, lightweight, and low cost, okay? So, lahat na talaga nasa kanya na, okay? So, kumbaga, sana all na to. Kumbaga, lahat, kumbaga meron na siya nung ganung characteristic. Kaya, okay na okay talaga siya. So, kung titingnan natin, yung mga mechanical switches natin, talagang dapat palitan na natin itong mga to. Okay? Kasi kung titingnan nyo yung mga advantages niya, so talagang marireach natin yung goal natin. Okay? Na mag-operate na maayos yung isang system. So ngayon, in addition to the simple on-off application of power semiconductor devices, their speed of operation and life expectancy, which are independent of the number of switching actions, make them possible to arrange for smooth control of the mean power from zero to maximum in most applications. So yun yung kagandahan pa niya. Kasi yung mga surges, napiprevent niya rin yung mga electrical surge. Okay, yung biglang pasok ng kuryente. So, ang ginagawa niya, since maganda yung switching, process niya, napiprevent niya yung biglang flow. Okay? So, dahil doon, smooth ngayon yung control, ay yung flow niya. Okay? So, kaya kahit minimum din imamax natin, walang mga spark, walang mga anong mangyari, walang mga surge. So, yun yung kagandahan ng paggamit ng power semiconductor devices sa power electronic systems natin. Okay? So ngayon, ito mga pinag-uusapan natin. So ang next na question yan, sir. Ano bang use niyan? Okay, so kasi kahit ano naman, di ba? So kung meron tayong inaaral, okay? So kung may inaaral tayo, gusto natin merong gamit o merong usage. Merong usage sa atin. So, yun. Tapos, kumbaga, gusto natin yung inaaral natin is may something na gamit sa atin sa buhay ng tao. So, yun. So, kung titingnan natin, ito yung application niya, okay, ng power electronics. So, syempre, ang main field of application nitong power electronics is in energy processing, okay? So, ginagamit natin siya to process yung iba't ibang electrical energy and pati yung drive technology. Okay, so yung pag-convert natin ng power needs natin para i-drive yung mga malalaking equipment, electrical equipment. Okay, so some power semiconductor devices are interconnected in a variety of ways, okay, to form power control units. So makita natin yung mga power control units mamaya.
sa next slide. And these units can be classified in a variety of ways. One of the simplest being to classify them according to their input and output requirement. Okay, so that's referring to figure 1.2 1 dot figure 1.2b. Okay, yan. So, palakihin lang natin ng konti. Zoom nyo na lang pag hindi nakikita. Yan. Yan. So, ito yung power energy processing. Okay, so pag gumamit tayo ng power electronics converter, ang mangyari is, merong isang form of energy, i-convert natin lang sa iba pang form niya. Okay? So, syempre, meron niyang power input. Okay? Then, meron din syempre output power. Okay? Then, kung titignan natin yung pag-process niya, okay, yung power semiconductor device, dito na yung mga operations. Okay? Tandaan to, kapag kailangan mo i-convert yung alternating current to direct current, okay? So, parang ibig sabihin lang nun, i-convert yung power na nakukuha nyo dun sa mga electrical outlet natin. Okay? So, electrical outlet. Then, kunyari, kailangan mo i-power yung mga electronic gadget nyo. So, cellphone, laptop, kung ano man. Okay? Mga digital camera, ganun. So, kailangan mo ng battery, di ba? Kasi DC powered yun eh. So, ibig sabihin, itong mga to, mag-ooperate to na ang gamit ay DC o direct current, parang sa baterya. Excuse. So, yun. Kaya, ang gagawin lang natin is, i-convert natin yung AC power, which is nasa convenience outlet natin, into a DC power. So, gagamit tayo ng rectifier. Okay? So, yun. Ang tawag doon sa process na yun is, yung device, ang tawag doon sa semiconductor device na yun, it is a rectifier. Yung process, ang tawag is rectification. Okay? So, tandaan niyo yan, ha? Then, kapag kinonvert naman natin yung DC to DC, okay, so ang tawag naman dyan is technically a converter. So, DC to DC converter. Or sikat din siya sa tinatawag nating back converter. So, i-discuss na lang natin yan. And kapag naman DC naman yung kunyari, brownout, kunyari nag-brownout, so kailangan mong ng AC power kasi yun yung nagda-drive sa mga electric fan nyo, mga ilaw nyo. So, kailangan nyo naman ng inverter. Okay? So, ang ginagawa naman nun is from yung battery power nyo, so convert nyo into AC power. Okay? So, ganun yung ano niya. Okay? And AC to AC pwede rin. Okay? So, ang tawag natin dun is AC to AC converter. Okay? So, i-discuss naman natin yung mga yan. So, sa ngayon, sana nakukuha nyo na kung ano yung pag-uusapan natin ngayong semester. Okay? So, technically, nakapokus lang tayo dito. Okay? So, yung power electronics, yung mga devices na ginagamit natin for conversion of power or energy processing. Okay? So, yun na. Yun lang talaga ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, sana sabi ko nga sa inyo, sana ma-appreciate nyo to. Kasi ito na yung pag lumabas na kayo sa BUPC, trabaho na kayo. Ito na yung ma-encounter nyo. Okay? Sa trabaho nyo. Okay? So, isa-isayin natin yung mga yon. So, meron tayong tinatawag na rectification process. Okay? So, pag sinabing rectification process, so gagamit tayo ng tinatawag nating rectifiers. Okay? So, it is a circuit used for changing AC voltage to DC voltage, okay? Or transfer of power from an alternating current supply or AC supply to direct current form or in DC. Basta tandaan, ulitin ko lang, yung AC, yun yung nakukuha nating type of power na nakukuha natin sa mga outlet, okay? Yung mga convenience outlet, yung mga saksakan, kinasaksakan natin sa bahay. Okay, so yun yung AC. Yung DC naman is the same as yung power na nakukuha natin sa mga baterya, okay? Sa mga battery. So, ganun siya. Okay?
So, ang gusto nga lang natin gawin kapag may rectifier tayo, okay, so i-convert natin yung AC to DC. Okay? So, dalawang type daw siya. Okay, so meron yung tinatawag na uncontrolled na AC to DC and meron din yung controlled or AC to DC controlled. Okay? Then, meron din tayong tinatawag na DC to DC converter. Okay, so ginagamit natin to sa mga, actually sa mga project nyo. Ewan kung gumamit na kayo ng mga buck converter. Kunyari, pag masyadong maliit yung voltahe na nakukuha mo, tapos kailangan mo step up. Okay, so gagamit ka niyan. So DC to DC converter. So madalas gamitin to sa mga solar panel ganun. Minsan pagka mahina lang yung nakukuha mong power, output power, o yung voltage na lumalabas sa mga cells, photovoltaic cells o PV cells. Okay? Pwede mo step up yun para maging usable, para makuha mo yung usable magnitude niya. Kunyari, ang lumalabas lang doon is, ang lumalabas lang mga roughly mga nasa 3 volts. Ganun, kunyari lang. Yung ina-output nitong solar cell, kunyari. O di yung gagawin mo, bibili ka ng buck converter para i-convert yung ganong 3 volts, kunyari, into something na usable. Kunyari, 5 volts na USB ang port. O yun. So, pagka bumili ka na nun, yun, pwede mo na isaksak doon yung pwede ka na mag-charge. Okay? So, pwede ka na mag-charge doon ng cellphone. So, ganun siya. So, meron yan yung yung isa pang tawag din sa kanya is DC choppers. Okay? So, kasi yung AC, meron din tinatawag na AC choppers and cycloconverters. So, ganun din dito. So, yung mga buck converter yan, mga DC choppers din, usually yung tawag dyan sa DC to DC converter. Okay? So, ganun lang. Okay, so depende kasi sa mga loads. Nagbabari kasi yung load natin eh. So, hindi naman laging, sir, yung gamit ko, sir, is, kunyari, router ko, sir, is nag-operate sa 5 volts. Yung isa naman, sir, yung router ko naman, nag-operate sa 12 volts. So, yun. So, kaya, kailangan mo niyan ng converter. Okay? So, kung familiar kayo sa bigyan ko example. So, kung familiar kayo, di ba, sa merong nabibili na parang USB type na nagiging barrel jack. Okay? So, ginagamit yon sa mga router. Okay? So, kunyari, brownout sa inyo. Di walang internet. Kunyari, kung meron kayong subscription sa isang internet service provider. Okay, so brownout, sir, brownout. Wala kaming internet. Okay. Kung gagawin nyo, bubili lang kayo noon. Okay, tapos pwede nyo nang gamitin yung power bank nyo. Kunyari, 12 volts. Ang power bank nyo is 5 volts yan, sir. 2 amperes, kunyari yung lalabas. Ayun, so bibili lang kayo nung kable na yon. Okay, so para may, yung isang end nun is USB. Okay, so may USB na maisasalpak mo dun sa power bank mo. Okay, then mako-convert niya into barrel jack. Okay, na maiko-connect mo na dun yung router mo. Okay, so imbis na yung gagamitin mo yung adapter ng router mo, gagamitin mo yung kable na yon. So, sa loob nun, meron DC to DC converter. Yun lang naman yung laman nun, actually. So, pag dinisect mo yun, makita mo dun yung DC to DC converter, which is step up siya. So, ibig sabihin, from 5 volts, gagawin niyang 12. Kasi 12 volts, kunyari, nag-operate yung router mo, kunyari, converge, o kung ano man. Okay, so, yun ang magpapagana. Kaya ibig sabihin, kahit brownout, basta may power bank ka, gumagana pa rin yung internet mo. So, di ba? Kasi bayad niyo naman yun eh. Kasi ang idea, di ba, sa internet, ng mga provider natin, bayad yan eh. So, hindi mo gamitin mo man yan, nag-brownout man o hindi, bayad mo pa rin. So, di sayang, di ba, kung hindi mo naman magagamit yung
hindi mo siya magagamit. Okay? Di ba? So, yun. Kaya bumili kayo nun. So, para magamit niyo yung power bank nyo. May kuryente, may internet pa rin kayo kahit brownout. Okay? Parang gano'n. Maka-attend pa rin kayo ng synchronous classes natin. Okay? Okay, next. So, meron tayong tinatawag na inverters naman. Okay, so circuits for changing a DC. Okay, so DC to AC. Okay, so to an alternating one or transfer of power from a direct current supply to alternating current form. Okay, so this type of converter is usually called DC to AC converter or inverter. Okay, so ito common na to sa inyo. So sigurado kapag nakita kayo ng isang solar, may mga solar panel, okay, then yung may mga ganong klase ng type ng alternative form of supply. Okay, so makakita kayo niyang inverter. Okay, so kasi ang nangyari, ang idea lang, yung solar cell nyo, yun ang magge-generate ng voltage, okay, from light, okay, to electricity. So once na nakuha niya yung electricity, syempre, gagamitin niya yun para mag-charge ng baterya. Okay, kaya ang isang makikita niyo rin sa mga ganyang PV system, okay, is meron din siyang baterya. So yung bateryang na ano niya, okay, so yung baterya na nakakabit dun sa solar panel, syempre, i-charge ngayon nung voltage na makukuha mo dun sa panel yung baterya. Pero syempre, hindi pwedeng direkta mo lang i-connect yun kasi ang mangyari niyan, pwede kasi mangyari na, okay, pag uncharge, initially uncharge yung baterya, okay lang yun kasi mangyari, charge na yun. Pero syempre, ang idea pa rin, kapag na full charge na yung baterya at continuously pa rin nagpo-provide ng charging current so pwedeng masira yung baterya. Okay? Kaya meron kanyang tinatawag nating charge controller. Okay? Yung charge controller mo, gagawin noon, ko-control niya lang yung pagpasok ng kuryente na ibig sabihin kung na-detect niya na full charge na yung baterya, hindi niya bibigyan ng kuryente. Okay? Stop niya na yung flow ng kuryente para hindi ma-overcharge o masira yung battery. Okay? O yun. Tapos sa kabilang side, dito na papasok yung inverter. Okay? So from yung full charge na battery, syempre, mag-aano ka na yan ngayon ng palabas dyan. So yung full charge na battery mo, okay? So kailangan mo na i-convert yung DC power na yon into AC. Okay? So yun. Kaya meron kang inverter. Kasi yung inverter, doon mo na isasaksak ngayon yung mga appliance nyo sa bahay. May electric fan na nag-operate sa 220 volts, gano'n yung mga ilaw, gano'n, o kung ano man. Okay? So, gano'n siya. So, gano'n gumagana yung ano lang. So, kailangan natin ng inverter, no? Okay? Then, we also have yung tinatawag natin AC to AC converters. So, circuits which change a fixed AC voltage into a variable AC supply. Okay? So, AC to AC lang naman siya. Pero kasi, syempre, minsan, kailangan natin ng changes. Okay? So, pwedeng nagbago yung magnitude, then yung frequency, hindi. Or pwede rin namang both, okay? So, kunyari, nagbago yung magnitude and yung frequency. So, kasi kung titingnan natin isang example, kunyari, connect natin yung outlet natin sa bahay. So, ang standard operating voltage natin or standard na nilalabas ng mga convenience outlet natin is 220 volts, 60 hertz. Okay? So, yun, 220 volts, 60 hertz. Ngayon, syempre, yung device mo na gagamitan, may gagamitin kang device, then, minsan di naman kailangan niya 220. For example, meron siyang ganitong requirement. O yun, pwede mong i-convert yun. Pwedeng mas lower
or pwedeng masire. So yan, magagawa yan ng mga cycloconverter. Pero kung yung magnitude lang, sorry, yung AC chopper, okay? Tapos kung magnitude, tapos yung ano yan, frequency ang gusto mong baguhin. Okay, kunyari gusto mo tumakbo siya sa 50 hertz. Okay? Kasi 60 hertz yung lumalabas doon. So gusto mong pabagalin, okay? Yung frequency. So yun. So gagamit ka ng cycloconverter no? So to convert it sa 50 hertz. Okay? So parang ganyan yung idea. Okay? So yun. So pag cycloconverter, since binago mo yung frequency, yan, tawag din sa kanya is frequency changer. Okay? Kasi binago nga yung frequency. Okay? So yun yung okay? And from yung sa ito yung pinakita nating figure dito. Okay? So yun na yun. Ngayon naman, kung titingnan natin yung pag-usapan naman natin yung major power electronics application. Okay? So the development of power semiconductor with very high voltage and current ratings, okay? So has enabled the use of power electronic converters for many applications. Okay? Kasi promising yung ano niya yung features niya kumbaga. So pwede siyang gamitin sa very high voltage and current, okay, na hindi kagaya ng mga normal nating electronic semiconductors. Okay, so siya kaya niya 'yon. Kaya ito yung mga application niya. Okay. So sa residential, ang main na gamit ng power electronics syempre is for yung lighting natin. Okay, so but lightning to. Okay. So lighting okay, so lighting then space heating. Okay, pasensya na. So pag-type. So space heating and air conditioning, okay? Space heating, so kasi syempre sa mga malalamig na bansa, okay, kailangan uminit. Okay, so air conditioning naman sa maiinit naman na bansa. Okay, so pag kailangan mong palamagin yung room. Okay, and we have yung cooking. Okay, so cooking, pagluluto. So kasi sa US actually, dito sa Manila, ay sa Pilipinas kasi, bihira yung may gumagamit, lutuan na gumagamit ng kuryente. Okay? Pero meron din naman syempre. Kaso lang bihira yung gumagamit nun kasi for the reason na mas mura yung syempre yung LPG compared sa kuryente. Okay? Pero pwede naman gumamit talaga ng ano. Okay? So, yan pa, refrigeration. Okay? So, power supplies for consumer products. Okay? Yung mga cellphone, yung mga consumer products natin. Laptop, ganyan, desktop, mga TV, okay? So, mga, ano pa ba? Ako, ano pa, okay? And computers, okay? Yun. Okay, then next is, okay, so sa transportation naman, ginagamit naman siya sa mga electric trains. Okay, so meron kasi tayong mga bullet train pag sa ibang bansa. Okay. So sa Pilipinas, ano pa lang eh. Actually, pinapaano na nila yung bagong balita kasi yung sa PNR. Okay, so in-upgrade na nila yung mga actually yung mga yung railway ano natin, system natin sa Pilipinas. Okay, so may mga bagong ano na linya ng tren na gagawin yung PNR. Actually, parang ang balita ko nung last, parang from Manila to abot ng Sorsogon eh. Parang abot ng Sorsogon yung balak nilang linya. Okay? Hindi ko na sure kung sa Matnog yun or ano eh. Basta ganyan. Yun yung plano ng ano. Okay? So, ibig sabihin kung may ganyan kasing klase ng transportation, syempre, okay yun. Kasi from
meron ka alternative, hindi kahit pwedeng yun sa ano to? Okay, so yun. Wait lang saglit lang tuloy. Meron lang ano. Sagutin ko lang saglit to. Okay, so yun. Saan na tayo? Yan. So, hybrid electric, meron kasi mga ganun na klase ng uh, transportation system. So, pag sinabi hybrid electric, so may gasolina and kuryente. Okay? So, siyempre kasi kailangan natin, nagagamit natin yung siyempre sa power electronics pag sa may kuryente. Okay? And yung mga all-electric vehicles also yan, utilize control power electronic converters for interfacing and battery and motor generator. Okay? So, pati yung mga battery chargers, okay, subways, conveyor system, so pwede rin natin gamitin yung ano, okay? And yung mga rapid transit systems. And syempre sa commercial naman, papasok na dito yung heating, ventilating, okay, and air conditioning, okay, yung HVAC. So, yun. Init, ventilation, yan, aircon. So, yun yung, ano. Actually, ibang field din naman kasi itong HVAC, pero yun, syempre, kailangan kasi ng power electronics dyan. Okay, so refrigeration, syempre, so lighting, sa ilaw pa rin, computers and office equipment, okay, and uninterruptible power supplies, UPS and elevators. Okay, so yon gumagamit niyan. Ano pa? So high voltage DC transmission system. Okay? Kasi kagaya kunyari for example nung sa Pilipinas kasi meron tayong HVDC, okay, sa NGCP. Sa National Grid Corporation of the Philippines kasi nung nag-graduate ako diyan. So ang kumbaga kasi parang ang style niyan yung NGCP kasi yung dating Transco yung kumbaga sa mga yung kuryente na galing sa mga power plants, okay, kunyari sa TV, geothermal, gano'n. O kung ano mga coal-fired na plant, mga hydroelectric, mga gano'n-gano'n. So, yung mga yan, basta mag-generate yan ng kuryente, okay? So, ibebenta nila yan. Okay, so kailangan nilang i-transmit yan from doon sa lugar nila papunta sa central, ano. Kasi sa atin, sa Pilipinas, yung tinatawag na WESM yan. Yung wholesale electricity spot market. Okay. So, sige. Sino yung nag-question? Okay, sige na yung nag-raise ng hand. May nag-raise ng hand kasi. Okay. So, question lang. Kung may tanong, mag-iaran nyo lang ako. Okay. So, yeah. Okay, so yung Luzon grid,
Okay, then syempre Visayas, then Mindanao, di ba? So yung Luzon grid, yun yung connectivity ng natin ng mga iba't ibang power plant. Okay, punta sa ano. Kasi ang idea lang naman from power plant pupunta dun sa bentahan ng sa wholesale electricity spot market. Then doon bibili yung mga ano, mga distribution company. So yung APEC, so kailangan namin ng ganitong megawatt of electricity. Doon siya bibili. Okay? So doon sila kukuha. Okay? So yun ang reason kung bakit ang kuryente mahal pa rin kahit sabihin mo na, sir, meron tayong dito nag-generate yung kuryente, bakit ang mahal pa rin ng kuryente? Kasi pupunta yan sa WESM muna, then doon ang bentahan na nakukuha. Buti sana kung direkta sanang ibenta na no? Sa malapit na ano. So, para mura ang kuryente. So, hindi. Kailangan mo nang i-centralize yan. Then, bibili ka. Okay? So, syempre, once na napunta na yan sa market, so, magtataas ang presyo niya kasi yung gastos sa transmission, pag-transmit, pagdala ng ano, then babalik na naman. Okay? So, anyway, so ganun talaga. So, yung HVDC, may HVDC tayo na siyang nagko-connect ng Luzon to Visayas grid. Okay, so yung HVDC natin, underwater yan. So meron lang overhead dyan papunta sa part dyan ng Sorsogon. Tapos, bababa yan sa tubig sa ilalim ng seabed. Okay? Tapos, pupunta na yan sa Visayas. Okay? So, ganun yung connectivity. Kaya connected tayo sa Visayas grid. So, ibig sabihin lang yan, kung kailangan ng kuryente ng Visayas, pwede silang kumuha from Luzon or vice versa. So, ibig sabihin, pag yung Luzon naman ang nagkulang ng power, pwede rin siyang kumuha sa Visayas. Okay, so parang ganun yung idea. Okay, next is yung static bar compensation, renewable energy sources, yan mga PV fuel cells, boilers, feed system, boiler feed system, and energy storage. Okay, so yan yung mga sa utility system natin. Okay, next, sa industrial naman. Okay, so syempre, industrial, ganun pa rin na lighting system natin. Yan. Tapos, pa, pumps, okay? Kapag ganun ng tubig. Compressors, okay? AC and DC motor drives, paper industry, steel industries, yan, yung mga gumagamit ng ano, nitong power electronics, so gas analyzers, electroplating, induction heating, machine tools, arc and induction furnace, weldings, blowers and fans, robotic application and process plants. Yan. So daming use ng ano power electronics. Okay. And next is we have yung sa aerospace. Okay, so yung satellite power systems, aircraft power systems, okay, and aircraft controls, so gumagamit din ng power electronics. So yung mga mission, outer space, okay, or yung kahit yung ano gumamit niya, okay. And next is sa communications and telecommunications, battery chargers, UPS systems, satellite antenna drives, systems in ground station, high power transmitters and receivers, and power supplies. Okay, so yan. So yun, yun yung mga application ng ano natin, ng power electronics. Okay? So yun, so may question ba class? May tanong class? May hindi ba kayo naintindihan or gusto kayong i-clarify? Okay, so timing na kayo.
Hopefully, may naintindihan kayo dun sa discussion natin. Okay, so, yun. Ano pa ba? Unless na may question pa kayo. So, siguro, kung wala na, okay, so, i-ano ko lang yung